Well, hi guys, it's me again, and it's been a while since I did a vlog. So, welcome to my channel. And for this vlog, for this video, I'm going to share with you what have happened in the last year. Oh, wow. There's really a lot that can happen in a year. I can't even comprehend sometimes how we got to this point or how I ended up to where I am today, considering all what went through in my life. So, ang dami-dami talagang nangyari na hindi ko inakala mararanasan ko agad. So, let's go back to last year. Last year, ang daming eksenang nangyari sa buhay ko. Ang daming first time and ang daming klaseng different heartaches na hindi ko alam kung paano ko siya nalampasan. March last year, finally, nakapagbakasyon kami ni Mr. Flavel. And ang unang bakasyon namin, nakapag-international travel kami. At ang pinili ko noon ay unahin naming bisitahin ang family niya sa England. So, big deal sa amin to kasi for two reasons or three reasons. Una, pangarap lang siya dati na sana makapunta kami ng England, sana ma-meet ko in person ng parents niya, sister niya, mga pamangkin niya. At sana makabalik siya ulit sa bahay nila, sa pamilya niya, kasi siguro mga 22 years na siyang hindi nakakabalik sa England. So, yun yung una. And yung pangalawa nga ay para makabalik ulit siya, para makapag-reconnect siya sa family niya, and para makilala ko ang family niya. So, yun yung tatlong reason kung bakit napaka-big deal yung first international travel namin. And it was hard kasi it was not hard to choose England. Kasi nung alam na namin na pwede na kaming mag-travel international, dalawa talaga yung pinaka dapat naming puntahan, which is England and Philippines. Siyempre sa Philippines para makilala niya si mama, and of course may pakita ko saan ako lumaki. And there's another reason na hindi na pwedeng banggitin muna ngayon. So yun, and isa pang international dream travel namin ay yung makapaglibot kami sa Japan, siyempre sa sa South Korea, sa Hong Kong, makapunta. We consider the Hawaii international kasi although parte siya ng US states siya, kaya lang kasi it's outside of the US, outside of the mainland. So, kino-consider namin siyang international. And of course, Maldives, Paris, Greece, Italy, yun yung mga location na gusto naming puntahan. Netherlands, New Zealand, yung mga yun, Australia. So, so far, England at saka Philippines pa lang yung nagagawa namin. Pero wala naman kaming reklamo. And, yun nga, so March, first time naming mag-travel doon sa family niya. First time kong makilala. And I'm very glad. I'm very happy that I was able to meet his family. I got to know his parents. I got to know his sibling, his sister, his brother-in-law. And
his nephew and niece. And I love how we were able to bond, and they were able to see who I am in person and get to know a little bit about me. Although I'm sure it's not enough because it was just 1 week. Yeah, 1 week was not enough. But it was worth it. It was worth it to be there, even if it was for a short period of time. If we could go back again, definitely hahabaan namin yung bakasyon. And then, May of the same year, last year, May 3rd to be exact, finally, nakalipad kami at umuwi kami ng Philippines. So, na-meet niya din yung, hindi niya na-meet yung side ko sa mother side. Pero sa Mayantok, Tarlac, nakilala niya yung mga taong mahalaga sa buhay ko, especially si mama. And hindi niya pa na-meet yung father ko din. Ay, yes, na-meet niya pala. I think. Na-meet niya ba on that? Yes, na-meet niya nung umuwi kami nung May. Pero, na-meet niya yata towards nung malapit na kaming bumalik sa US. Or yeah, something like that. Basta, na-meet niya. And masaya kasi yung first 2 weeks, hindi kami nagkasakit. So, nakapasyal kami ng konti. Pero hindi kami nakapasyal yung malayuan na pasyal. Nakapag-SNR kami, na laging sa SM Tarlac. Pero hindi kami nakapagala yung nag-out of town or anything like that. Kasi, nung plano na namin mag-out of town, kasi syempre first time na nandun sa Philippines, no? So yung time difference talaga, yung jet lag namin, grabe. So, yun. So, nung third week na namin, 3 weeks lang yung yung bakasyon namin. I believe 3 weeks or 4 weeks. 3 weeks. Basta nung nagkasakit kami. So, hindi na talaga kami nakalabas ng bahay. So, tapos, biglang namatay yung daddy ko. Yung stepdad ko. So, nung pabalik kami ng US, iyak ako ng iyak sa aeroplano. Kasi pag open ko ng message kasi parang hindi ko pa siya na-comprehend na kasi yung message ng mom ko, sabi niya, for what it's worth, I'd like you to know, Dad is gone. And hindi pumasok sa isip ko na Dad is gone as in namatay. I thought Dad is gone as in naglayas or something like that. So, ang reply ko sa kanya is, what do you mean? Tapos, nakatanggap din ako ng mga message from a relative. Sinabi niya, ate, answer your mom's call, it's emergency. And I waited for my mom's response. Tapos yun nga, sabi niya, that my dad passed away, my stepdad. Hindi ko alam kung sisigaw ako at that moment. Kasi nasa loob ako ng aeroplano na nun. And may sakit kaming pareho ni Mr. Flavel. So, bumiyahe kami na may sakit. Tapos, bumiyahe kami na ganun yung bungad bumiyahe kami na ganun ang dahilan. Pero towards the end, umiiyak ako silently sa loob ng aeroplano.
Kasi iniisip ko lang, hindi maganda yung last encounter namin ng dad ko. Yung last time na nagkita kami. Kasi para sa akin, best friend ko ang daddy ko. Mas alam pa nga ng daddy ko yung kung rereglahin ako. Alam niya yung size ng panty at bra ko. Pinamimili niya ako nun eh. Tapos, ikakwento ko in a different video. Pero, yun nga, hindi naging maganda yung paghihiwalay namin. Kaya ang sama-sama ng loob ko sa sarili ko. Galit na galit ako sa sarili ko. Kasi hindi ako nag-effort man lang na makausap siya or hindi naman sa hindi nag-effort. Pero, dahil nga yung sa last na nag-usap kami ng dad ko, nagkasagutan kami. Pero hindi naman yung nagkasigawan. Mahinahon na sagutan lang. May hindi lang siyang ayaw. May gusto ako na ayaw niya. And, hindi kasi siya approve kay Mr. Flavel. For many reasons na para sa isang ama, valid. Hindi ko naman tinatanggal yung validity ng pakiramdam niya, yung decision niya. May valid reason siya. That's his reason. That's his emotions. At kahit kailan naman, hindi ako nagtampo ako, pero hindi ako naggalit sa kanya. Pero bilang anak, nagtampo ako. Hindi ko ma-comprehend, hindi ko maintindihan kung bakit ayaw niya kay Mr. Flavel. Pero lahat naman kasi ng mga magulang, meron silang ideal man para sa mga anak nilang babae, 'di ba? Kasi syempre, gusto nila maalagaan, maging mabuti ang buhay. Kasi sa loob ng maraming taon, since 12 years old ako, or malapit ng ilang buwan na lang magsa 13 years old na ako nung tumira ako sa kanila, sumama ako sa kanila. So, since then, since 1997, March 7, 1997, lumipat na ako sa kanila so, sila na yung nagpalaki sa akin dito sa Amerika. Kaya, yung depression ko doon, hindi ko ma-explain. Dumiretso kami sa bahay ng parents ko after nung nakauwi kami ng Florida. Niyakap ko ang mami ko. Pero hindi ako umiyak. I tried my best to be strong at ipakita na okay ako kasi nakikita ko yung lungkot sa mami ko. So, pinakita kong okay ako. Pero nung nakauwi kami ni Mr. Flavel sa bahay namin, hindi ko napigilan umiyak ako. Sumigaw ako dahil galit na galit ako sa sarili ko. Kasi mahal ko ang daddy ko. Lagi namin pinag-aawayan ni Mr. Flavel noon. Lagi ko sinasabi, buhay pa yung daddy ko. Lagi ko sinasabi sa kanya, lagi ko siya pinipilit. Mr. Flavel, lagi ko siya sinasabihan na
makipag-ayos siya sa daddy ko, gawan niya ng paraan. Kasi miss na miss ko ng daddy ko, miss ko na siyang makasama. Galit na galit ako sa sarili ko kasi hindi ko naranasan yung mga gusto kong bilang isang anak na may asawa. Hindi ko nakita ang burol ng daddy ko nun. Anyways, mga 3 beses ako nakapunta sa bahay ng parents ko. Dito kasi sa Amerika, hindi uso yung lamay sa loob ng bahay. Pero naka-freeze, na-cremate yung daddy ko. Eh, hindi pa pala siya na-cremate, naka-freezer siya. So, meron after 3 days dumating or 2 days dumating yung yung kuya ko na nasa Dubai. After nun, nagkita kami doon sa loob ng bahay pero hindi kami nag-usap. Tas after nun, after a while, siguro 1 linggo din, ewan ko na, hindi ko na matandaan ilang beses ako nagpunta sa bahay. Pero, I stopped going kasi nagkasakit nga si Mr. Flavel, sobra yung ubo niya. And we were really like, it was COVID. Ayokong mahawa ang mommy ko, ayokong mahawa ang kuya ko, ayokong makahawa. Kasi, syempre, stress na nga yung mommy ko, diba? So, ayokong makadagdag. Tapos, hindi ako mag-elaborate ng anything, pero nung nag-message ako sa mommy ko, sabi ko, pupunta ba ako sa family viewing? Kasi may 2 viewing yon, family viewing na puro family lang at tapos may public viewing. Dumating yung mga relative ni daddy from Idaho at Arkansas. Ang reply ng mommy ko, hindi ako pwede sa family viewing. Sa public viewing lang daw ako pumunta. Ang sama-sama ng loob ko. Kasi noon ko naramdaman na hindi ako pamilya. Doon ko naramdaman na hindi ako pamilya sa sarili kong pamilya. Yung pakiramdam ko doon, ito pride ko na yung pinairal ko eh. At saka emosyon ko. Kung hindi rin lang naman ako magiging isang pamilya, papahiya ko lang yung sarili ko. Hindi ako pumunta sa family viewing. Hindi ako pumunta sa public viewing. Hindi rin ako pumunta sa libing. Pero nanood ako. Kasi natakot ako na mapahiya ako pag umattend lang ako. Ayoko kasi magkaroon ng kahit na anong eksena. Gusto ko tahimik yung daddy ko. Gusto ko kasi tahimik yung mga huling araw. Kaya, nagsakripisyo na lang ako.
Pero nung kami ni Mr. Flavel, dun lang sa parking ng simbahan. Yung depression ko dun, sobra. Hindi ako kumakain. Hindi ako bumabangon sa kama. Hindi ako naligo. Ilang araw akong hindi maliligo. Parang hindi ako natutulog. Lagi kami nag-aaway ni Mr. Flavel. Lagi ko siyang sinisisi. Sinasabi ko sa kanya na hindi niya ginawa yung parte niya para maging maayos kami ni Dad. Pero may nagbigay ng lakas ng loob sa akin. May kinalaya. I needed to be strong. I needed to be strong kasi I need to fight for something else, for someone else. At siya na lang yung naging dahilan kung bakit naibangon ko yung sarili ko. Siya yung nagbigay ng lakas sa akin para masabi kong I need to live my life and I have to make my life possible and better para sa kanya. So, ayun. Then, bumalik ako sa Philippines and doon na yung nagtagal ako sa Philippines. And Philippines did really good to me. Dahil sa Philippines, dahil sa mga tao na nakakasama ko sa Mayanto, pamilya na naramdaman kong isang kong pamilya. Nawala yung depression ko. At napakahalaga talaga yun. Yung maramdaman mo na meron kang karamay sa buhay, maramdaman mo na tanggap ka. Kahit ano pa yung nalaman nila na karanasan mo, na pagkakamali mo, tanggap ka nila. Handa ka nilang bigyan ng pagkakataon na ipakilala kung sino ka. So, nakatulong sa akin ng Mayanto. Nakatulong sa akin yung mga tao na nagpahalaga sa akin at nagbibigay pa rin ng halaga sa akin. Tapos, ayun. Fast forward tayo kasi mahaba na tong video. Pero, fast forward to today. I can say na masaya ako. Minsan siyempre mamimiss mo yung daddy ko, mamimiss ko yung daddy ko. Mamimiss ko yung mga alaala, maalala ko yung mga happy moments namin. And maiiyak ako hindi dahil malungkot ako, maiiyak ako kasi masaya yung pakiramdam ko na nagawa ko yung mga yun with daddy. Na naging isa akong daddy's girl kahit paano, kahit konti. So, yun ang mga nangyari sa buhay ko. Then, siyempre, nandiyan si Mr. Flavel na nagbigay din ng suporta. Emotionally, physically, mentally. Andiyan siya. Hindi niya ako binitawan. Hindi niya ako iniwan sa ere. Hinayaan niya ako ma-depress kung gusto kong ma-depress. Hinayaan niya akong umiyak. And also, hinayaan niya akong ibuntong sa kanya lahat ng galit ko. At
saludo ako sa kanya dahil dun. And dahil sa mga nangyari sa buhay namin, sa buhay ko, mas naging matatag pa kaming dalawa. Naranasan din namin yung nawalan siya ng trabaho. So, hindi namin alam kung paano kami magsu-survive kasi dami naming bayarin. Bahay, kuryente, tubig, kotse, car insurance, yung mga gano'n, ang daming bayarin. Siyempre yung responsibilidad pa sa Philippines. And I'm thankful kasi God also gave us our best friend, si Lalabs at saka si Kuya Koy. Sila yung naging anchor namin. Sila yung nagpakalma sa maalon na sinasakyan naming barko. At sila yung naging salbabida din namin sa mga panahon na nalulunod kami. And wala kaming narinig na sumbat. Wala kaming narinig na yung sinisingil kami, gano'n, wala. Nung mga panahon din na sobra akong nalugmok, may pagkakamali ako sa buhay. Later on, i-she-share ko pero sa ngayon, ito lang muna, na nalunod ako, talagang palubog na ako. Si Lalabs lang at saka si Kuya Koy, silang tumanggap sa'kin ng buong-buo. Walang halong panghuhusga, hindi nila ako kinuwestiyon, wala. Tinanggap nila ako ng buong-buo, tinulungan nila ako makabangon. Sobra akong pasalamat sa kanilang dalawa. Tapos ayun na, nagkaroon ng second chance sa karoon na ulit ng trabaho. Pero siyempre, ganun pa man kahit na nagkaroon ng trabaho, dami kaming mga kailangan i-catch up sa buhay, sa mga bayarin. Pero nabago din yung buhay namin kasi nakapunta si Mr. Flavel sa Philippines ng ilang beses. At yung second time na nagbakasyon siya sa Philippines, September yun, nakapunta kami sa Pangasinan, nakapag-Subic kami, yate. Nadala ko sa yate, mga katulong namin, mga kasambahay namin, driver namin. Well, not driver. Family kasi namin sila Kuya Marco eh. So, not driver. Sila mama, sila auntie, basta nakasama ko yung mga gusto kong makasama doon sa yate. Nakasama ko yung mga mahalaga sa buhay ko doon sa yate. And masaya ako kasi na-experience namin lahat yun. Kasi na-experience namin yun dito sa US. And gusto namin maipar-experience din namin sa kanilang lahat. So, I'm happy na nagawa namin ni Mr. Flavel yun. And I'm very, very thankful kay Mr. Flavel kasi wala siyang reklamo talaga, as in, kahit na anong gusto kong gawin, yes lang siya ng yes. Yun, and maraming nangyari. So last year din yung first Christmas namin sa Philippines, and oh my gosh, it was such an amazing experience. Alam niyo na mga taga Mayantok, and I'm so happy. And then first time din namin na makasama si mama for her birthday. So naipa-experience ko sa kanya yung once in a lifetime na nakapag-okada kami, kasama namin mga kasambahay namin, driver namin, family namin. So sobra akong happy. Sobra akong happy nung mga panahon na yun hanggang ngayon. So fast forward now, eto na, kilala niyo na kami sa Facebook as Flavel Family, Mr. and Mrs. Flavel. So sobra, ang daming puwedeng mangyari sa loob ng isang taon. Yung alon ng buhay na parang malulunod ka na parang hindi mo na alam kung paano ka makaka-survive. Pero napakaimportante talaga doon yung mga taong pagkakatiwalaan mo. Yung mga taong
talagang tutulungan kang makaahon, tutulungan kang makatayo ulit sa sarili mo, pero at the same time, hindi ka nila pipigilan kung ano yung nararamdaman mo. Kung nasasaktan ka, embrace mo yung sakit, ilabas mo yung sakit. Kung galit ka, ilabas mo. Kung malungkot ka, maging malungkot ka lang. Huwag mong pipigilan at napakaimportante talaga kapag meron kang mga support system na kaya ka nilang tanggapin kung sino ka ngayon at kaya ka nilang tanggapin kung ano pa yung magiging development mo in the future, kung sino ka kung ano yung tatahakin mo sa buhay, tanggap ka nila for who you are. And they will allow you to grow as an individual. So, thankful ako doon. Well, yun ang aking welcome back video. Medyo heavy, light heavy, hindi ko alam. Thank you kung napanood nyo to hanggang dito sa dulo ng video, and salamat sa suporta pa rin ninyo kung babalikan nyo ako dito sa YouTube. Thank you so much. Don't forget to like, share, and subscribe to my video, to my YouTube channel if you have not subscribed yet. Ito ang aking personal na YouTube na mag-share ako more on my solo videos. Maliban doon sa amin dalawa ni Mr. Flavel. So, I'm excited for a new chapter of my life, for new beginning na kasama kayo. And I wish you all happy, contented. If you can find happiness in your heart, you will be contented. So, thank you for watching this video, and I will see you soon. God bless.